Hello mga mare, marhay na aga. Dahil bare months na nga, naisipan ko nga magpalit ng mga kurtina at maglinis dito sa loob ng bahay. Halos ilang buwan na rin kasi akong di nakakapaglinis ng bintana at nakakapagpalit ng kurtina. Nilinis din naman ako pero pawalis-walis nga lang at hindi ko nga nasasama ang bintana. Hindi ko na rin kasi talaga matiis yung alikabok dito at nagkakasipon na nga ang mga bata. Dati niyang dalawa pa lang ang anak ko, nakakapaglinis talaga ako dito kada linggo. General cleaning nga yun, pero ngayon ang tatlo na sila ay hindi ko na nga nagagawa. Hindi rin kasi talaga ako pwede maglinis dito na nandito nga ang mga bata dahil masasagap nga nila yung alikabok. Para hindi nga masagap ng mga bata yung alikabok, kumuha nga ako dyan ng basang-basahan at yun yung ginamit kong pampunas dito sa bintana. Nalitan ko na din pala yan ng kurtina at ito nga ang lamesang ginagamit namin kapag kumakain. Ililipat ko nga yan ng pwesto para maiba naman. Aalisin ko na din dyan yung kuna ng Celestine dahil hindi din naman niya nagagamit. Buti na nga lang nandito yung panganay ko dahil may katulong na nga ako sa paglilinis ng bahay. Maliit nga lang tong bahay namin pero ewan ko ba kung bakit nga hindi mawala-wala ang kalat. Ganito na talaga siguro kapag may mga bata sa loob ng bahay. Yung tipong gusto mong maging aesthetic yung bahay mo pero hindi nga pwede dahil may makukulit na bata. Ito nga sa kabilang bintana, si Ate Nicole na nga lang ang nagpunas dahil umiiyak na nga si Celestine. Nag-aaway pa nga yung magkapatid dyan dahil sobrang kulit talaga na saver at gusto nga rin tumulong. Ito kasing batang to, kung ano talagang nakikita niya ay ginagaya niya talaga. Tanghali na nga to pero hindi pa nga kami nangangalahati sa nililinisan. Paputol-putol kasi ang paglilinis namin ni Ate Nicole dahil meron niyang dalawang makulit na bata. Natapos ko na nga padidiin si Celestine, ibinigay ko na nga muna siya kay Ate Nicole dahil sabi ko nga lilinisan ko nga yung loob ng ref. Ito talaga yung ref na literal na malinis dahil wala talagang kalaman-laman. Natapos na din pala linisan ni Ate Nicole yung kabilang bintana at napalitan na din ang kurtina at dito na din siya sa kabila naglilinis. Linis na din ako dito sa lababo at huhugasan ko na din tong mga platong ginamit namin kaninang umaga para wala na talagang kalat. Pag ako kasi talaga naglilinis, gusto ko nga ay yung linis talaga at lahat nga ay nalilinisan. Palitan ko na din tong kurtina ng lababo dahil matagal-tagal ko na nga yan nung last ko nga napalitan. Ang kurtinang ipapalit ko, nabili ko nga lang pala yan dati sa online, medyo manipis nga yan pero okay na din kahit papano ay may pangpalit na nga ako. Nasa 39 pesos lang siguro ang bili ko dyan kaya naman manipis talaga ang pinakatela. Alambre nga lang ang gamit ko dito at medyo nahirapan nga ako dahil naputol nga ito at medyo nga umikse. Pero dahil nga strong independent woman tayo, nagawa ko pa rin nga yung maikabit. Kahit papano ay naging malinis at maaliwalas sa mata. Sunod ko namang pinalitan itong kurtina dito sa pinto ng kwarto. Nalitan ko na nga yan lahat para naman isahan na lang talaga sa paglalabas ako. Sunod ko namang lilinisan ay dito sa kwarto ng Ate Nicole. Tinanggal ko nga dyan yung laman ng box para naman maalis ko nga yung mga damit na hindi na nga ginagamit at matupi na nga ng maayos. Ito nga mga kurtinang tinutupi ko ay kasama nga to dun sa kinabit ko nga dun sa bintana. Ibigay nga lang to sa akin ni mama kaya hindi talaga ako bumibili ng kurtina. Mananahi kasi ang mama ni daddy. Kaya naman sa mga taga Bicol nga dyan na malapit nga lang dito sa lugar namin ay pwede nga kayo magpatahi dito kay mama. Tatahi nga siya ng uniform, kurtina, gown at kung ano-ano pa. Si mama nga rin na nagtahe nung gown na ginamit ko nung kasal ko at ng buong entourage. Kaya naman sobrang laking tipid talaga namin doon ni daddy dahil tela na lang talaga ang mga binili ko.